February 24, 1966. Yan. Ayon po sa pangalan ni Madam, talagang siya po ay, ang mga anak kasi ay palaban. Malakas ang loob. And, hindi ko maintindihan pero talagang, kumbaga sa may bida, sila ay talagang gustong tumapat sa tapatan. Kumbaga, usapang diretsuhan pero minsan agresibo. So, dito sa pangalan niya, makikita natin kung ano yung karakter talaga ng Ana Teresa, o kilala siyang Risa Hontiveros. Ayan. Nakikita niyo po ba ito? Sa ngayon ay nag-uumapaw ang kanyang galit. Simbuyo ang mga patalim na yan. Talagang hindi ko alam pero po ito ay simbuyo ng galit at mula dun sa galit na yun ay natatali siya sa isang bagay. Ito pong, kung makikita niyo po, i-explain ko po ito ha. Again po, itapo ng pangit. Kung ano man po nakikita ko sa tarot, yun lang po ang i-explain ko. Nakikita nyo ang isang babae. Siya ay nakatali at nakapiring. Ang ibig sabihin po nito, kinakailangan ang babaeng ito ay makaalpas. Galit po yan. Bakit ko nasabing galit? Ito po ay pula. So ano po ba ang nagbe-burning like a fire? Ito po ay nakasuot ng isang pula, babae. Ito po ay nagsasign siya na si Madam Risa Hontiveros ay maraming, ayan po, nais mangyari. Yung galit niya na hindi ko maintindihan kung saan po talaga pupunta ay nagpapakita sa kanya ng matinding pag-iingat. Bakit pag-iingat? Kasi matalas ang kutsilyo, matalas ang mga espadang nakapaligid sa kanya. Ito po ay yung simbolo. Paano ko nasabi na may galit po? Baka sabihin nyo na naman, ganito ako. Hindi po. Ito, ayan. Babae na natatali sa puot. Ano po ba ang ibig sabihin ng mga espada? Hindi po ba ito'y matalas? Ito ay mga ideyang matatalas na nais niyang mangyari. Napakarami po niyang gustong ipaglaban daw. Bakit daw? Kasi nakatusok sa lupa. Pero kung ito ay hawak niya, ibig sabihin nito, dapat ipaglaban. Dito po, wala po akong kinakampihan, binabasa ko lang po. Kung mapapansin niyo po, nakatali po ang babae. At ito po, since siya po talaga ang ating binabasahan, so ire-represent po niya ito. Siya po ay nakapiring ang mga mata. Ibig sabihin, ang pinaglalaanan niya ay ang kanyang nais ipaglaban. Sarado ang kanyang mga mata sa anumang katotohanan. Sarado ang kanyang mata sa anumang nakikita ng ibang tao. Ang sa kanya, sarado siya, ang nais niyang ipaglaban ay kung ano ang kanyang laman ng isip at kung ano ang laman ng kanyang damdamin. Ito, nakita niyo po ito, isang hermit o isang babala na magkaroon ng kaliwanagan ang bawat hinahawakan o bibitawang salita. Maaaring dumating ang panahon, ang liwanag ay biglang susulpot dahil sa tingin po ng iba. Ito again, bakit ko naman nasabing sa tingin ng iba pero wala naman po tayong nakikitang tao. Hindi nyo po ba nakikita na ang isang tao ay napapalibutan ng kulay? Sa isa pong nagtatarot at nagsasalita ang tarot sa isipan nila, kapag nababasa talaga ang tarot, true color po ay sasabihin nila. Sa ngayon po ay madilim ang tinatahak ng ating gobyerno. Naghahanap po ng ilaw. Kaya, ang sinasabi po rito, kung mapapansin nyo po,
Bakit kailangan ng ilaw? Ibig sabihin po nito, kayo po ay kinakailangan humawak ng ilaw. Kung ano man po ang ipinaglalaban o gusto nyo ipaglaban, kinakailangan nyo pong lagyan ng liwanag. Bakit po nasabi ko pong kayo ito? Ito po ito at nakapiring po ang inyong mga mata. Sana po ito'y kumatok sa inyong puso kung ano po ang inyong ipinaglalaban, Madam. Tarot po ang nagsasabi, walang pwedeng magkundina sa inyo. Pero ito po ang sinasabi ng tarot, kailangan ng kaliwanagan. Kung may emosyonal na nararamdaman sa puso, kailangan tanggalin, serbisyo ng pambayan, isa-isang tabi muna ang mga personal na mga kaisipan. Hindi ko po kayo hinuhusgahan, wala po akong sinasabi. Ang tarot po ang nagsasabi na kailangan ng kaliwanagan. Kasi po dadating ang time, pangit po ito, dadating ang time, hindi po magiging maganda ang resulta ng sobrang emosyon. Maaaring hindi kayo maunawaan ng sambayanan. May mga taong nakikisawsaw at nagbibigay ng opinyon, pero ito po ay opinyon na naaayon sa kanila, na maaaring sa huli kayo po ang mapaso, Madam. Kaya mag-ingat po kayo sa mga opinyon ng mga tao sa paligid nyo. Ang sinasabi po ng tarot, mas mabuti pong maglaylo kayo at maghinay-hinay. Naku, Madam. Ang ibig sabihin po nito ay dalawang malalaking tao ang sasalungat kapag nakikita nilang tumatabingi na po ang bangka. Kaya mag-ingat. Kaya kung ako po sa inyo, Madam, sabi po ng tarot, Madam Risa Hontiveros, medyo ingatan ang mga bagay na ginagawa ninyo kasi hindi naaayon ba sa mata ng ibang tao. Lumalabas po kasi dito sa tarot, may mga tao na nasa likuran, di ko alam kung sino ito, na taong ito, na napakalaki niya, laking tao siya, nasa likuran ni Madam Hontiveros, na maaaring nagbibigay ng feed or parang kwento, parang mga ganon, kaya nakaganyan, na naa-absorb ng emosyon ni Madam. Kaya instead na maglaylo si Madam Hontiveros, na umaangat ang kanyang dugo at pinipilit niyang ipaglaban ang sa tingin niya ay tama. Pero sabi nga po sa tarot, ako po medyo naniniwala po dito sa tarot na to, pinag-iingat po kayo na hanggat maaari po ay maglaylo. Kasi hindi nga daw po tugma or tama ang mga nailalabas niyong emosyon na sa mata ng tao ay nagiging personal na para sa mga tao na pinagsasalitaan. Ayan. Ito po ay no script. Ito po binabasa ko lang. Wala naman pong pangit kung tanggapin ninyo or hindi. Basta ito po, pinapakita dito sa tarot, sa bandang huli po, malaki ang mawawala sa inyong pangalan. Panay po ang babala sa inyo ng tarot. Tahimik na lang muna, daanin na lang sa katahimikan muna. Kasi, ayan maari yung hawak nyo katanyagan ay bumaba o maari namang inyong pagkababa, taas, baba. E paano kung maanod po ng tubig?
Kasi nga po, may darating pa po sa atin at sa inyong lahat ng mga politiko na bugso ng damdamin ng sambayanan. Hindi lang po ito sa inyo, sa lahat ng politiko, sa lahat, both parties, bugso ng damdamin po ng mga tao. Ay hindi ko alam kung saan kakampi ngayon ng mga tao. Kaya kinakailangan po na ipakita natin sa sambayanan na talagang pinag-iisipan ng mga bagay. Yan po. O, ayan po, madam. Ibig sabihin po nito, madam, parang isang tigre, parang isang leon na kinakailangan mo nang magtahimik, maglaylo, pag-isipang mabuti kung saan talaga dapat kumampi. Ayan. Masyado masalimuot po yung nabasa ng tarot. Kasi po, kaya po pala masalimuot dahil ang dami, nakabaliktad na mga nilalang na nasa paligid ninyo na hindi na rin nila alam. Kumbaga parang gusto nila talagang i-push through ang mga bagay-bagay. Taliwas nga po sa panahon at sitwasyon. So kung ako muna sa inyo, lahat muna tahimik. Tapos pag-isipang mabuti. Let the people decide. Di po ba? Yun po yung sinabi ng tarot. Ayan. Huwag niyong hayaang ang inyong pinaghirapan na karir at pangalan ay mawala. Tandaan niyo po yun. Kasi po, mayroon pong pagluhang darating at maraming pagtalikod. Ayan, kaya po nakapula. Sayang po kayo. Kaya pag-isipang mabuti po.